Ang iyong utos ay tinatanggap ko. Narito ang unang kabanata ng huling halakhak ng isang hamak na binuo upang yanigin ang damdamin ng mga tagapakinig at ipakita ang bagsik ng isang babaeng nagising sa katotohanan. Balang araw luluhod ang amang nagtaksil sa akin. Sa gitna ng maruming kalsada habang ang kapatid kong mapagkunwari ay magmamakaawa para sa kahit isang sentimong mahuhulog mula sa aking palad. Nakatitig ako sa kanila mula sa bintana ng aking sasakyan, suot ang tila korona ng tagumpay na ninakaw nila sa akin noon. Ngunit sa likod ng marangyang buhay na ito, may isang lihim na nananatiling nakabaon, isang dokumentong nilagdaan ko sa dilim na magpapabagsak sa buong imperyo ng mga Nelson. Ang tanong ay hindi kung kailan sila babagsak, kundi kung sino sa amin ang unang hihinga ng malalim bago ang huling pagsabog. Huwag kang umarte na parang Birhentina. Isang gabi lang ito kapalit ng lahat ng utang ng pamilyang ito. Ang boses ng aking ama ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa aking pagkatao sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nakatayo kami sa harap ng puntod ni Ina. Ang semento ay basa malamig at tila nakikiramay sa panginginig ng aking kalamnan. Hawak ni Papa ang isang pala. Ang talim nito ay nakabaon sa putikan, malapit sa gilid ng puntod isang tahimik na banta na hindi ko kailanman inakalang magmumula sa sarili kong dugo. Papa, pakiusap, huwag ang puntod ni Mama. Ang tanging lumabas sa aking tuyot na lalamunan. Ngunit wala akong nakitang awa. Ang tanging nakita ko ay ang sakim na kislap sa kanyang mga mata, ang parehong kislap na nakikita ko sa tuwing ibinibigay niya kay Zoe ang lahat ng bagay na dapat ay sa akin. 2 hours, Tina. 2 hours na lang at magsisimula na ang subasta ng bahay natin. Kung hindi ka papasok sa silid na iyon sa Hotel de Nelson, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala nang matitirang bakas ng nanay mo sa lupang ito. Pipiratahin ko ang bawat piraso ng kanyang alaala. Kasabay nito ang pagtunog ng aking cellphone. Isang mensahe mula kay Zoe. Ate, don't be so dramatic. Isipin mo na lang na sacrifice ito para sa future ko. Besides, matanda na ang investor na yon, baka sandali lang kayo. Make sure he's happy ha, para ma-release na ang fund for my boutique. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa sandaling iyon, ang init ng aking galit ay tila natunaw at naging isang malamig at matigas na yelo. Wala nang luhang pumatak. Ang bawat hibla ng aking utang na loob ay naputol kasabay ng tunog ng kidlat na gumuhit sa madilim na langit. Hindi nila ako biktima. Sila ang nagbukas ng pinto para sa sarili nilang pagkawasak. Dinukot ko ang aking recorder sa bulsa ng aking luma at basang jacket. Pinindot ko ang stop. Nakuha ko ang lahat, ang pagbabanta, ang pagpilit at ang kawalang hiyaan ng aking ama. Ipinasok ko ang aking cellphone sa isang waterproof na supot. Hindi ako tumakbo, hindi ako sumigaw. Kinuha ko ang susi ng hotel room mula sa maruming kamay ni Papa. Ang aking pagkilos ay tila isang makina mabilis kalkulado at walang emosyon. Pupunta ako, maikli kong sagot. Ang aking boses ay hindi nanginig. Ito ay patay tulad ng pagtingin ko sa kanya sa sandaling iyon. Mabuti, yan ang anak ko. Magayos ka, huwag kang magmukhang basahan pagharap mo sa kanya. Pahabol pa ng aking ama habang naglalakad ako palayo, ngunit hindi na ako lumingon. Sumakay ako sa lumang tricycle na magdadala sa akin sa kabihasnan. Sa loob ng sasakyan, kinuha ko ang aking tablet. Hindi ako nag-isip ng tungkol sa pagsuko ng aking katawan. Sa halip, binuksan ko ang aking bank account at inilipat ang huling ipon ko sa isang lihim na account na hindi alam ni Papa. Tinawagan ko ang aking kaibigang abogado. Attorney, ituloy mo ang plano. I-file mo ang petition for exclusion of inheritance laban sa tatay ko. Gamitin mo ang recording na isasend ko ngayon. At attorney, siguraduhin mong walang matitirang kahit isang kusing sa pangalan niya bago sumikat ang araw. Pagdating sa Hotel de Nelson, ang karangyaan ng lobby ay tila isang malaking insulto sa aking basang anyo. Ang mga tao ay nakatingin, ang iba ay bumubulong, ngunit diretso ang aking tingin. Pumasok ako sa elevator at pinindot ang 8 floor. Room 888. Nanginginig ang aking kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang sundalong papunta sa gyera.
Pagpasok ko, madilim ang silid. Tanging ang liwanag ng mga ilaw mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng anino sa paligid. May amoy ng mamahaling tabako at isang bango na hindi ko mapaliwanag, mabigat panlalaki at mapanganib. Sa gitna ng silid, isang lalaki ang nakatayo nakatalikod sa akin, habang nakatingin sa malawak na syudad. Hindi siya matanda. Ang kanyang balikat ay malapad, ang kanyang tindig ay tila isang haring handang manakop. "You're late." Ang kanyang boses ay tila isang malalim na dagundong na nagmula sa kailaliman ng lupa. Lumapit ako sa kanya, bawat hakbang ay isang panunumpa sa aking sarili. Hinubad ko ang aking jacket at iniwan ito sa sahig. Tumayo ako sa likuran niya, sapat na malapit, para maramdaman ang init na nagmumula sa kanyang katawan. "Gawin na natin ang dapat gawin. Pero bago ang lahat, pirmahan mo ito," sabi ko habang inilalapag ang isang papel sa mesa sa harap niya. Ito ay hindi isang contract of sale ng aming lupa. Ito ay isang kasunduan na hinding-hindi niya malilimutan. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng kutsilyo na bumabaon sa aking kaluluwa. Hindi siya ang matandang investor na inasahan ko. Siya si Gabe Nelson, ang lalaking nasa bawat pahina ng mga business magazine, ang leon na kinatatakutan ng lahat. Isang matunog na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Akala ko ay isang bayarang babae ang ipapadala nila. Hindi ko alam na isang matapang na mambubudol ang papasok sa silid ko. "Hindi ako narito para sa pera mo, Mr. Nelson," sabi ko habang itinatago ang aking takot sa likod ng isang malamig na maskara. "Narito ako para makuha ang kalayaan ko, at ikaw ang gagamitin ko para makuha yon." Bago pa man siya makasagot, isang malakas na katok ang yumanig sa pinto. "Police, open the door. May report kami ng illegal activity sa silid na ito." Napako ang tingin ni Gabe sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Sa isang mabilis na pagkilos, hinila niya ako palapit sa kanya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa aking baywang. Ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang pagitan. "Anong laro ito, Tina Lynch?" Bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking balat. Ngumiti ako, isang ngiting puno ng lason. "Ang laro kung saan ikaw ang magiging alas ko, asawa ko." Inilabas ko ang aking marriage license na may pirma na niya, isang pirma na nakuha ko sa paraang hindi niya kailanman maiisip. Sa labas, ang tunog ng pagbagsak ng pinto ay tila isang hudyat. Ang bomba ay nakatakda na at wala ng urungan. Hindi ko inasahan na ang paglabas ko sa marangyang Hotel de Nelson ay simula ng isang buhay na tila kinuha mula sa isang lumang pelikula. Nakaupo ako sa loob ng luma at karag-karag na jeep, habang sa tabi ko ay si Gabe Nelson. Ang lalaking kanina lang ay tila hari ng mundo, pero na ngayon ay suot na ang isang kupas na t-shirt at maong na may mga mantsa ng semento. "Pasensya ka na, Tina. Ito lang ang kaya ng budget ko. Foreman lang ako sa isang construction site sa malapit. Ang unit na tutuluyan natin. Hindi ito tulad ng suite kanina," sabi ni Gabe habang diretso ang tingin sa kalsada. May kakaibang tono sa kanyang boses, tila sinusubukan niya ako, tila naghihintay siya na mag-inarte ako at magsisising pinili ko siyang takbuhan. Tiningnan ko ang aking mga kamay na may mga kalyo mula sa pagtatrabaho sa bukid. Hindi ako pinalaki ni Mama para maging prinsesa, Gabe. May bubong ba tayo may higaan sapat na yon? Nang makarating kami sa kanyang apartment sa isang siksikang eskinita sa Tondo, bumulaga sa akin ang alikabok at ang amoy ng luma. Hindi ako nag-atubili. Sa halip na maupo at umiyak sa hirap, hinubad ko ang aking sapatos, tinalian ang aking buhok at kumuha ng basahan. Sa loob ng 2 oras, ang madilim at magulong unit ay nagliwanag. Inayos ko ang mga gamit, nilinis ang bintana at naghanda ng simpleng hapunan. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Gabe habang pinapanood niya ako mula sa pintuan. Marahil ay sanay siya sa mga babaeng ang tanging alam ay magpaganda. Hindi niya alam na ang isang babaeng galing sa putikan ay marunong gumawa ng sarili niyang palasyo kahit sa gitna ng dumi. "Bakit mo ginagawa ito? Pwede naman nating hayaan na lang muna yan," sabi niya habang inilalapag ang kanyang helmet sa mesa. "Gusto kong maayos ang tulog natin. Bukas kailangan kong maghanap ng trabaho. Hindi ako pwedeng umasa lang sa'yo." Sagot ko habang inilalagay sa plato ang tanging pagkaing mayroon kami, isang pirasong itlog na nilaga. Kumuha ako ng kutsilyo at maingat na hinati ang itlog sa 2.
Kalahati sa iyo, kalahati sa akin. Magtrabaho ka ng mabuti bukas, kailangan mo ng lakas. Sandaling natigilan si Gabe. Tiningnan niya ang kalahating itlog. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. May kung anong emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko mabasa paghanga ba o konsensya. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kilig na hindi nanggagaling sa mga bulaklak, kundi sa pakiramdam na may kasama ako sa laban na ito. Kinabukasan, maaga akong nagising para pumunta sa palengke. Kailangan kong magtipid bawat piso ay mahalaga para sa balak kong pagbili muli sa paaralan ni Ina. Ngunit tila sinusundan ako ng malas. Sa gitna ng mataong palengke, nakasalubong ko ang pamilyar na mukha na nagpapakulo sa aking dugo. Si Zoe, nakasuot siya ng isang mamahaling bestido, ang kanyang balat ay tila hindi kailanman nadikitan ng araw at may dala siyang 3 tagabitbit ng kanyang mga pinamili. "Oh my God, Ate Tina, is that you?" Malakas niyang sabi, sapat na para lumingon ang lahat ng tao. Lumapit siya sa akin at tiningnan ang hawak kong plastic bag na may lamang kaunting gulay at tuyo. "Poor you, balita ko nagpakasal ka raw sa isang hamak na foreman." "My God, ate, I thought you were smart. Tignan mo ang itsura mo ngayon, mukha ka ng katulong." Ngumiti si Zoe nang mapait iyong ngiting, tila nanalo siya sa isang laro. "But I understand, kasi ang mga tulad mo doon talaga sa putikan nararapat. Samantalang ako ikakasal na kay Ben. Isang tunay na businessman, hindi isang kargador na amoy pawis." Hindi ako kumibo. Hinigpitan ko ang hawak sa aking basket. Ang pawis ay nadadamitan at nalalabhan, Zoe. Pero ang baho ng ugali kahit anong pabango ay hindi kayang itago. Lalong nagalit si Zoe. "Aba, sumasagot ka na. Nakalimutan mo na ba kung sino ang pumatay sa nanay mo sa lungkot, ikaw, di ba? Dahil sa katigasan ng ulo mo." Sasampalin na sana ako ni Zoe nang biglang may humawak sa kanyang braso. Isang mahigpit at malaking kamay. Si Gabe. Nakasuot siya ng reflector vest, may mga mantsa ng putik sa kanyang bota at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Pero ang kanyang mga mata ay tila isang malupit na bagyo. Ang lamig ng kanyang aura ay tila nagpatahimik sa buong palengke. "Bitawan mo ako? Sino ka bang kargador kas?" Sigaw ni Zoe, pero bakas ang takot sa kanyang boses. "Ako ang asawa ng babaeng tinatawag mong katulong," malamig na sabi ni Gabe. "At kung hindi mo aalisin ang maduming kamay mo sa harap ng asawa ko, sisiguraduhin kong ang businessman na sinasabi mo ay mawawala ng trabaho bago matapos ang araw na ito." Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Zoe. "You isang foreman, sino ka para sabihin yan? Tara na nga, ang babaho ng mga tao rito." Mabilis na umalis si Zoe, kasama ang kanyang mga alalay, pero nakita ko ang panginginig ng kanyang balat. Nang makaalis sila agad, na lumambot ang tingin ni Gabe sa akin. "Ayos ka lang ba?" Tumango ako. "Salamat, Gabe, pero hindi mo kailangang gawin yon. Mapapahamak ka lang sa kanila." Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang basket ko at kami ay naglakad pa uwi. Pagdating sa apartment, habang nag-aayos siya ng kanyang gamit, aksidenteng nahulog ang kanyang bag. Tumalsik ang isang maliit na piraso ng papel. Pinulot ko ito. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isa itong resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati. 5 milyong piso. Para sa isang kwintas na ang design ay pamilyar sa akin, ang kwintas na ninakaw ni Zoe mula sa alaala ni Ina. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Tiningnan ko si Gabe na ngayon ay nakatitig din sa resibong hawak ko. Wala na ang itsura ng isang foreman sa kanyang mga mata. Ang naroon ay ang lalaking nakita ko sa room 888. "Gabe, sino ka ba talaga, ang bulong ko? At bakit mo hawak ang resibo ng kwintas ng nanay ko?" Sa labas, ang tunog ng sirena ng isang sasakyan ay tila nagbibigay ng babala. May mga lihim na handa ng sumabog at natatakot ako na ang lalaking pinagkatiwalaan ko ang siyang may hawak ng mitsa. Ang piraso ng papel na hawak ko ay tila nagbabaga sapat na upang sunugin ang maliit na pagtitiwalang sinisimulan kong ibigay kay Gabe. 5 milyong piso. Isang halagang hindi kailanman kikitain ng isang foreman sa loob ng isang dekada, kahit pa magtrabaho siya ng 24 oras araw-araw. Tumingin ako kay Gabe. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, tila isang lawa na walang kahit anong ripples sa ibabaw, ngunit alam kong may malalim na misteryong
nakatago sa ilalim nito. Gabe, huwag mong sabihin sa akin na foreman ka lang. Ang aking boses ay matigas, walang halong pag-aalinlangan. Ang resibong ito, para ito sa kwintas ni Mama, ang kwintas na kinuha ni Zoe. Paano ito napunta sa iyo? Huminga ng malalim si Gabe at lumapit sa akin. Hindi siya umiwas ng tingin. Tina, makinig ka. Ang boss ko sa construction site, si Mr. Nelson, ay isang kolektor ng mga antigong alahas. Pinahanap niya sa akin ang kwintas na iyon dahil balak niyang i-auction. Ang resibo, sa kumpanya iyon, hindi sa akin. Inutusan lang niya akong kunin ang dokumento. Isang mabilis na paliwanag. Lohikal, ngunit may kung anong bahagi ng aking isipan ang tumatanggi. Gayunpaman, wala akong oras para mag-imbestiga pa. Sa sandaling iyon, ang aking cellphone ay muling nag-ingay. Isang tawag mula kay Tita Cora, ang matalik na kaibigan ng aking ina sa baryo. Tina, anak, kailangan mong umuwi rito sa San Roque ang iyong ama. Dinadala na ang mga gamit sa labas ng eskwelahan, ibebenta na raw ang lupa. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang paaralan, ang tanging pamanang iniwan ni Mama para sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dangal, at sa huling hiling ng isang babaeng ibinigay ang lahat para sa iba. Gabe, kailangan nating pumunta sa San Roque. Ngayon din, pa, sabi ko habang mabilis na isinusuot ang aking luma ngunit malinis na jacket. Nakarating kami sa baryo bago lumubog ang araw. Ang amoy ng tuyong damo at ang sariwang hangin ay hindi nagbigay ng kapayapaan sa akin. Pagbaba pa lang namin ng tricycle, bumulaga ang ingay ng mga truck. Ang aking amang si Rodel ay nakatayo sa gitna ng maliit na playground, may hawak na megaphone, habang ang mga tauhan niya ay nagkakarga ng mga lumang silya at mesa sa isang truck. Papa, itigil niyo yan, sigaw ko habang tumatakbo palapit sa kanya. Lumingon si Rodel, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at kasakiman. Oh, narito na pala ang anak kong walang utang na loob. Tinahuwag kang makialam dito. Ang lupang ito ay nakapangalan sa akin. At dahil kailangan ko ng pondo para sa negosyo namin ni Zoe, ibebenta ko ito sa Nelson Group. Malaking pera ito, anak. Pwede ka nang bumili ng sarili mong bahay at hindi tumira sa butas ng daga, kasama ang kargador na yan. Itinuro niya si Gabe na nasa likuran ko lang. Napansin ko ang bahagyang paggalaw ng panga ni Gabe, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi mo pwedeng ibenta ang lupang ito, Papa. Alam mong pangarap ito ni Mama dito nag-aaral ang mga bata sa baryo na walang pambayad sa bayan. Ang aking boses ay pumapalahaw sa galit, ngunit ang aking isipan ay nagsisimulang mag-isip ng paraan. Utang na loob, Tina. Muling sumigaw si Rodel, ang kanyang mukha ay lumapit sa akin. Pinakain kita, pinatira kita. Ang eskwelahang ito ay walang kinikita, basura ito. At ang Nelson Group, sila ang magbibigay sa amin ng buhay na nararapat para kay Zoe. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na bata ang lumapit sa akin. Si Lito, isa sa mga estudyante sa paaralan. Hinawakan niya ang dulo ng aking damit. Teacher Tina, wala na po ba kaming papasukan bukas? Sabi po ni Lolo Rodel, gagawin na raw pong parking lot ang garden namin. Doon ko naramdaman ang panunuyo ng aking lalamunan. Lumuhod ako para mapantayan ang bata. Pinahid ko ang dumi sa kanyang pisngi. Huwag kang mag-alala, Lito, hindi mawawala ang paaralan nyo, pangako yan ni teacher. Tumayo ako at hinarap ang aking ama. Wala nang luha. Ang naroon ay ang lamig ng isang babaeng handang makipaglaban sa sarili niyang dugo. Ipakita mo sa akin ang titulo, Papa. Ngayon din. At bakit para nakawin mo't tawa ni Rodel? Dahil alam ko ang batas, mabilis kong sagot. Ang paaralang ito ay rehistrado bilang isang non-profit foundation. Sa ilalim ng bylaws na isinulat ni Mama, hindi pwedeng ibenta ang lupa nang walang pirma ng Board of Trustees. At ako ang natitirang vice-presidente ng foundation na iyon. Natigilan si Rodel. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang bubble na biglang pumutok. Anong sinasabi mo, patay na ang nanay mo, ako ang asawa. Pero ako ang tagapagmana ng posisyon niya, malamig kong dagdag. Gabe, kunin mo ang mga dokumento sa loob ng opisina ni Mama. Attorney, ihanda mo ang injunction. Ngunit bago pa man kami makagalaw, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng paaralan. Isang lalaking nakasuit ang bumaba, si Ben, ang boyfriend ni Zoe. May hawak siyang isang sobrang kulay kape. Masyado kang kampante, Tina, sabi ni Ben habang nakangiti ng mapanira.
Ang Nelson Group ay hindi basta-basta kumpanya. Nabili na namin ang utang ng foundation na ito sa bangko. Kung hindi nyo mababayaran ang 10 milyong piso sa loob ng 48 oras, ang paaralang ito ay mapapasakamay na namin. At ang unang pirma na nandito ay ang pirma ng iyong ama bilang garantor. Iniabot niya ang isang papel sa akin. Isang eviction notice. Ang logo sa itaas ay malinaw na nakasulat Nelson Group of Companies. Tiningnan ko si Gabe. Ang kanyang mukha ay tila naging bato. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Nelson Group, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng aking asawa. O ang kumpanyang pag-aari niya. Gabe, anong ibig sabihin nito? Bulong ko ang aking tinig ay puno ng pagduda. Hindi siya sumagot. Sa halip kinuha niya ang notice mula sa kamay ko at binasa ito ng mabuti. Tina hindi ito ang pagkakaalam ko sa proyekto ng kumpanya. Sinungaling sigaw ni Zoe na biglang sumulpot mula sa sasakyan ni Ben. Ate tanggapin mo na, ang asawa mo ay isang hamak na utusan lang. Wala siyang magagawa para iligtas ka. Bukas ang paaralang ito ay magiging alaala na lang tulad ng nanay mong mahirap. Sa gitna ng tawanan ni na Zoe, Ben at ng aking sariling ama, isang bagay ang namuo sa loob ko. Hindi ito takot. Ito ay isang plano. Kung Nelson Group ang gustong kumuha sa pangarap ko, gagamitin ko ang mismong Nelson na nasa tabi ko para wasakin sila. 48 oras. Sabi ko, ang aking boses ay tumatawid sa ingay ng mga track. Tignan natin kung sino ang huling tatawa. Tumalikod ako at naglakad palayo hila ang kamay ni Gabe. Ngunit sa aking isipan isang tanong ang hindi mawala. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan ko? At kailan siya titigil sa pagsisinungaling sa akin? 48 oras. Iyon lamang ang panahong mayroon ako bago tuluyang burahin ng Nelson Group ang huling alaala ni Ina. Ngunit sa halip na manghina bawat segundo ay tila nagiging gasolina sa apoy na naglalayab sa loob ko. Hindi ako uuwi sa Maynila para magtago. Babalik ako sa bahay ni na Papa para kunin ang mga dokumentong alam kong itinatago niya, ang mga orihinal na titulo, at ang liham ng pagtitiwala ni Ina. Sigurado ka ba rito, Tina? Pwede nating daanin ito sa legal na paraan nang hindi ka lumalapit sa kanila, sabi ni Gabe habang hinihintay niya ako sa labas ng aming lumang tarangkahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasama ring matinding pagnanais na protektahan ako. Kailangan ko ang mga papel na iyon, Gabe, at hindi ibibigay ni Papa yon ng maayos. I have to do this, sagot ko. Inayos ko ang kwelyo ng kanyang kupas na t-shirt. Huwag kang makikialam hanggat hindi ko sinasabi. Hayaan mo silang isipin na talo na tayo. Pagpasok ko sa loob ng bahay, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling pabango, ang pabango ni Zoe. Nakaupo siya sa gitna ng sala na papalibutan ng mga bagong pinamili mula sa syudad. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapagmataas naging malungkot at tila kawawa ang kanyang itsura. At bumalik ka, sabi ni Zoe sa isang paos na boses. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Ate, sorry na. Sinubukan ko namang pigilan si Papa, pero kailangan lang talaga natin ng pera para sa kasal namin ni Ben. Isipin mo na lang na para ito sa kaligayahan ko. Bilang kapatid, hindi mo ba pwedeng ibigay na lang to sa akin? Hindi ako kumibo. Tinitigan ko lang siya. Alam ko ang laro niya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, tila may invisible na camera siyang kinakausap. At hindi ako nagkamali. Mula sa kusina lumabas si Papa at ang madrasta kong si Elena, kapwa nakatingin sa akin, nang may pagkamuhi. Tinahuwag mong saktan ang kapatid mo, narito na nga siya para humingi ng tawad sa kabila ng pagiging matigas ng ulo mo, sigaw ni Papa. Wala akong balak saktan ng sinuman, Papa. Narito ako para sa mga gamit ni Mama. At pagkatapos noon aalis na ako, malamig kong sabi. Ate, please, wag ka namang ganyan, hawak ni Zoe sa braso ko. Let's just be a family again. Kahit ibigay mo na lang ang shares mo sa farm, okay na kami. Utang na loob, ate, para sa atin din naman ito. Lumapit siya ng mas malapit at bumulong sa aking tainga, isang bulong na tanging ako lang ang nakarinig. Kahit anong gawin mo, Tina, sa akin pa rin ang huling halakhak. Mamamatay ang paaralan mo tulad ng nanay mong walang kwenta. Sa bilis ng pangyayari, biglang tumili si Zoe. Aray ate, huwag pakiusap.
Sa isang iglap itinapon ni Zoe ang kanyang sarili sa sahig. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang yumanig sa sala. Nagkalat ang mga gamit sa paligid niya at nagsimula siyang humagulgol na tila ba sinaktan ko siya ng husto. Tina, anong ginawa mo sa kapatid mo? Mabilis na lumapit si Papa at itinulak ako palayo. Binuhat niya si Zoe na kunway hindi makahinga. Wala ka talagang puso. Ang kapatid mo ay mahina ang katawan, tapos sasaktan mo pa. Hindi ko siya hinawakan, Papa. Ang boses ko ay nanatiling patag. Walang panginginig. Siya ang nagtulak sa sarili niya. Sinungaling tili. Tili ni Elena, nakita namin, itinulak mo siya dahil sa inggit. Lumayas ka rito, Tina. Wala ka ng puwang sa bahay na ito. At ang asawa mong kargador, isama mo siya sa impyerno. Hinarap ko sila ng may malamig na ngiti. Dinukot ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Gusto niyo ba talagang malaman kung sino ang nagsisinungaling? Nakalimutan niyo yata na bago ako pumasok dito, binuksan ko na ang front camera ng phone ko. Naka-livestream ito sa private cloud account ko. Ipinakita ko sa kanila ang screen. Kitang-kita ron ang bawat galaw ni Zoe mula sa pagbulong niya ng lason sa akin hanggang sa kusa niyang pagbagsak sa sahig. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Ang mukha ni Papa ay naging maputla habang si Zoe ay biglang napatigil sa kanyang pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit, ang maskara ng pagiging biktima ay tuluyang nahubad. You witch niyo? Sigaw ni Zoe. Salamat sa palabas, Zoe, pero hindi ako ang audience mo, sabi ko. Tinalikuran ko sila at dinala ang maliit na kahon ng mga dokumento ni Mama na nakuha ko kanina habang abala sila sa drama. Paglabas ko ng pinto, naroon si Gabe. Ang kanyang kamao ay nakakuyom, handang pumasok para ipagtanggol ako. Pero nang makita niya ang hawak kong phone at ang matapang kong tindig, dahan-dahan siyang ngumiti. You handled it perfectly, my queen, bulong niya. Tara na, Gabe. Wala na tayong kailangang patunayan sa kanila, sabi ko. Ngunit bago kami makarating sa aming sasakyan, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig namin. 3 itim na SUV ang huminto sa harap ng bahay. Lumabas ang mga lalaking nakasuit at may hawak na mga dokumento. Ang nangunguna sa kanila ay isang lalaking pamilyar, ang mukha ang abogado ng Nelson Group. Mrs. Tina Lynch Nelson. We are here to enforce the immediate closure of the San Roque Foundation School. By the order of the board, all assets are to be frozen starting today. And that includes this property, sabi ng abogado. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi pa tapos ang 48 oras. Anong karapatan nyo? Sabi nyo may 2 araw pa kami. Nagkaroon ng pagbabago sa desisyon ng chairman, ma'am, ang sagot ng abogado, habang nakatingin kay Gabe na tila ba may kinatatakutan. The chairman wants the property cleared by midnight. Kung hindi kami mismo ang magigiba ng paaralan gamit ang aming mga bulldozer. Tumingin ako kay Gabe. Ang kanyang mukha ay tila naging isang madilim na anino. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang maglabas ng kanyang sariling cellphone at mabilis na nag-dial. I need to talk to the board now, ang sabi ni Gabe sa telepono. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang foreman. Ito ay boses ng isang taong kayang magpabagsak ng mga bundok. Sino ka ba talaga, Gabe? At bakit parang mas takot ang abogado ng Nelson Group sa'yo kaysa sa mismong batas? Hindi ko na hinintay ang sagot ni Gabe sa telepono. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging malinaw sa aking isipan ay ang puntod ni Mama. Kung gagamit sila ng bulldozer para gibain ang paaralan, sigurado akong hindi rin nila patatawarin ang lupang kinalalagyan ng aking ina. Mabilis akong sumakay sa aming lumang sasakyan at nagmaneho patungong sementeryo bitbit, ang isang matinding kaba at galit na halos magpatigil sa aking paghinga. Pagdating ko sa sementeryo, sumalubong sa akin ang isang tanawing nagpadilim sa aking paningin. Ang mga bulaklak na itinanim ko para sa anibersaryo ng pagkamatay ni Mama ay nakakalat sa putikan. Ang marmol na lapida ay may mga gasgas at si Zoe kasama si Ben ay nakatayo roon habang humahalakhak. Tignan mo, Ben! Ang ganda ng libingang ito, no? Sayang bukas kasama na ito sa itatambak ng mga bulldozer ng Nelson Group. Pangungutya ni Zoe habang sinisipa ang isang paso ng bulaklak. Hindi ako sumigaw. Hindi ako tumakbo ng padalos-dalos.
Naglakad ako ng dahan-dahan, ang bawat yabag ko ay may bigat ng 1,000 sumpa. Nang mapansin nila ako, tumigil si Zoe sa pagtawa. Ang kanyang ngiti ay naging mapanuri. "Look who's here." Ang desperadang si ate, sabi ni Zoe. "Tina, wala na. Talo ka na. Kahit anong gawin mo, ang lupang ito at ang sementeryong ito ay magiging parking lot na lang." Lumapit ako sa kanila. Ang amoy ng basang lupa at bulaklak ay humalo sa hangin. Hinarap ko si Zoe. "Zoe, sa buong buhay ko hinayaan kitang kunin ang gusto mo. Hinayaan kong maging reyna ka sa bahay na iyon habang ako ay nagtitiis sa hirap. Pero ang gambalain ang huling pahingahan ng nanay ko. Iyan ang pagkakamaling hindi mo na kailanman mababawi." "Oh really?" hamon ni Zoe. "Anong gagawin mo? Sasampalin mo ulit ako." "Go ahead, subukan mo." Itinaas ko ang aking kamay, ngunit hindi para manakit. Sa halip, hinaplos ko ang pisngi ni Zoe nang napakabagal ang aking mga mata ay nakapako sa kanyang takot na mga mata. "Hindi ko kailangang manakit para sirain ka, Zoe. Ang mga taong katulad mo, sarili nyo lang ang kailangan nyo para mawasak." Biglang lumitaw si Gabe sa likuran ko. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa paligid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga lalaking kasama ni Ben na akala ko ay mga tauhan ng kumpanya ay biglang yumuko nang makita siya. "Ben," tawag ni Gabe sa pangalan ni Ben, hindi bilang foreman kundi bilang isang amo. Napalunok si Ben, ang kanyang mukha ay naging maputla. Mr. Nelson, bakit po kayo nandito?" "Mr. Nelson," ulit ko, ang aking puso ay bumibilis. Tumingin ako kay Gabe, ngunit hindi siya tumingin pabalik. "Sino ang nagbigay sa inyo ng utos na sirain ang sementeryong ito?" tanong ni Gabe. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad na kayang magpaupo sa kahit sinong matapang. Kami po ang inutusan ng board." Nauutal na sagot ni Ben habang unti-unting umaatras. "Ang board na ako ang nagtalaga," sabi ni Gabe. Tumingin siya kay Zoe na ngayon ay halos hindi na makahinga sa takot. "Zoe, ang pamilya Nelson ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga taong walang dangal. Ang utang ng pamilya nyo sa Nelson Group ay hindi lang pera. Ito ay utang na loob na hindi nyo kayang bayaran." Lumapit si Gabe sa akin at kinuha ang aking kamay. "Tina, hindi ko hahayaan na kahit sino ang dumumi sa puntod ng nanay mo." Tumingin si Zoe sa amin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. "Ate, foreman lang siya. Bakit siya?" "Foreman?" mahinang tawa ni Gabe. "Hindi ko kailanman sinabing ako ay foreman. Kayo lang ang nag-assume dahil sa suot ko. Hindi na ako nakapagsalita. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo. Ang resibo, ang takot ng abogado, ang awtoridad ni Gabe. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bulldozer na dapat sana ay gigiba sa paralan ay nakahinto na. Ang mga lalaki ay nakahanay, naghihintay ng utos ni Gabe. Iwanan niyo ang sementeryong ito, utos ni Gabe sa mga tauhan. At kayo tahakan. Tumingin siya kay Zoe at Ben. Kung makita ko pa kayo sa loob ng 1 kilometro mula sa lupang ito, sisiguraduhin kong wala na kayong babalikan kahit saan mang dako ng Pilipinas. Tumakbo sina Zoe at Ben palayo, ang kanilang mga paa ay nadadapa sa putikan. Nang maiwan kaming dalawa, lumuhod ako sa harap ng puntod ni Mama at inayos ang mga bulaklak. Ang aking mga kamay ay nanginginig. "Gabe," bulong ko nang hindi lumilingon. "Sino ka ba talaga?" Nararamdaman ko ang paglapit niya sa aking likuran. "Ako ang asawang nangakong protektahan ka, Tina. At ang taong handang sunugin ang buong mundo para sa iyo. Ang pangalan ko, ang yaman ko, ang posisyon ko. Wala silang halaga kung ikaw ang mawawala." Ngunit sa gitna ng kanyang mga salita, isang itim na sobre ang nakita ko sa bulsa ng kanyang jacket na nahulog habang lumuluhod siya. Nakita ko ang logo ng Nelson Group at sa loob nito isang dokumentong may nakasulat na marriage annulment papers. Ang aking mundo ay tila huminto. Annulment, sa gitna ng lahat ng ito, may mga papeles na para sa paghihiwalay namin. "Gabe, ano ito?" tanong ko. Habang pinupulot ang sobre, natigilan si Gabe. Ang kanyang mukha na puno ng awtoridad kanina ay naging puno ng pagkataranta. "Tina, hindi iyan ang iniisip mo." "Paliwanag," sabi ko, ang aking boses ay nagbabala. "Paliwanag bago ako tuluyang tumalikod." Ang puting papel na may itim na tinta ay tila isang hatol ng kamatayan.
sa aking natitirang tiwala. Petition for annulment of marriage. Malinaw ang mga pangalan Gabriel Nelson at Tina Lynch Nelson. Ang aking kamay na kanina ay nanginginig sa galit sa harap ni na Zoe ay biglang naging matigas at malamig na tila yelo. Hindi ko tiningnan si Gabe. Sa halip tinitigan ko ang pangalan niya, ang pangalang pag-ari ng isang bilyonaryo, hindi ng isang kargador. Tina, let me explain. Hindi ko pirma ang nasa papel na iyan. My family's lawyers prepared that even before we met. Standard procedure nila yan para sa sinumang babaeng lalapit sa akin. Mabilis na paliwanag ni Gabe. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo, ngunit para sa akin, ito ay ingay na lamang. Dahan-dahan kong itinupi ang papel at inilagay sa aking bulsa. Tumingin ako sa kanya hindi bilang asawa, kundi bilang isang kalaban na kinikilatis ang bawat galaw. Standard procedure, ibig sabihin, sa paningin ng kumpanya mo at ng pamilya mo, isa lang akong basura na kailangang itapon pagkatapos gamitin. At ikaw, Gabe, hinayaan mong dalhin ang papel na ito habang sinasabi mong mahal mo ako. I was going to destroy it, I swear. Hinawakan niya ang aking braso, ngunit dahan-dahan ko itong tinabig. Huwag mo akong hawakan. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. Gusto mong tumulong mabuti. Gamitin natin ang kapangyarihan mo. Pero huwag mong isipin na ang pagliligtas sa paaralan ay sapat na para burahin ang pagpapanggap mo. Mula sa sandaling ito, ang kasal na ito ay isa na ring negosyo para sa akin. Tumalikod ako at naglakad palayo sa sementeryo. Hindi ako pupunta sa apartment sa Tondo. May mas mahalaga akong kailangang gawin. Tinawagan ko ang aking kaibigang si Tita Cora. Tita, nasaan ang listahan ng mga supplier ng tatay ko para sa farm? I need the names and their contact numbers. Ngayon din. Sa loob ng sumunod na 3 oras, habang si Gabe ay abala sa pakikipag-ayos sa board ng Nelson Group. Upang itigil ang demolisyon, ako naman ay tahimik na kumilos. Gamit ang laptop na ipinahiram ni Gabe na ngayon, ay alam ko nang nagkakahalaga ng higit sa aking taunang kita pinasok ko ang sistem ng kumpanya ng aking ama. Dahil ako ang dating accountant at encoder nila, alam ko pa rin ang bawat butas ng kanilang pananalapi. Nakita ko ang transaksyon ni na Zoe at Ben. Nag-loan sila ng malaking halaga gamit ang titulo ng paaralan bilang collateral, ngunit hindi nila alam na ang lending company na nilapitan nila ay isang dummy corporation na pag-aari ng isang subsidiary ng Nelson Group. Isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Isang ideya na magpapabagsak sa kanila nang hindi ako gumagamit ng dahas. Gabe, tawag ko sa kanya nang pumasok siya sa silid ng hotel kung saan niya ako dinala para protektahan. I want to buy those debts. Lahat ng utang ni Papa at ni Ben ilipat mo sa pangalan ko. I don't care how much it costs. Use my share of whatever wife benefits I have. Natikilan si Gabe. Tina, you don't have to do this. I can just freeze their accounts. No, mabilis kong sagot habang diretso ang tingin sa screen. Gusto kong makita ang mukha nila kapag nalaman nilang ang taong tinatawag nilang alipin ang may-ari ng bawat hibla ng damit na suot nila. I want them to feel the weight of their greed. Kinabukasan inimbitahan ni na Zoe at Papa si Ben para sa isang celebration dinner. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila ay matagumpay nilang naibenta ang paaralan at nakuha ang pera. Pumasok ako sa restaurant suot ang isang simpleng itim na bestido. Kasunod ko si Gabe na ngayon ay hindi na naka-uniforme ng construction, kundi isang mamahaling itim na suit. Nang makita kami ni Zoe, tumayo siya at humalakhak. Oh look, ang mag-asawang kargador nakapasok sa ganitong kaposh na restaurant. Ate, baka hindi nyo kayang bayaran kahit ang tubig dito. Gusto mo ba ng tira-tira? Zoe, maupo ka, sabi ni Papa habang nakangisi kay Gabe. Mr. Foreman, salamat sa pagbisita. Pero ang balita ko, tinanggal na ang demolition order. Sayang hindi mo na maipapakita ang heroism mo. Kinuha ko ang isang itim na envelope mula sa aking bag at inilapag ito sa gitna ng kanilang mesa. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng tela ay tila isang hudyat ng giyera. Ano to, invitation sa squatters areas biro ni Ben? Basahin mo, maikli kong sabi. Dahan-dahang binuksan ni Ben ang sobre. Habang binabasa niya ang bawat linya ang kanyang mukha, ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang panga ay nanginig at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo.
Ben, ano yan? Tanong ni Zoe kinakabahan na. Ang utang, ang loan natin para sa boutique at sa farm, binili ng isang individual na utal na, sabi ni Ben. At ang nakalagay na bagong creditor, ang bagong may-ari ng lahat ng ari-arian ni Rodel Lynch. Tumingin si Ben sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Si Tina Lynch Nelson. Tumahimik ang buong paligid. Ang kutsara ni Papa ay nahulog sa sahig na lumikha ng isang matunog na ingay sa tahimik na restaurant. Anong ibig sabihin nito, Tina? Sigaw ni Papa, pilit na itinatago ang takot sa galit. Ibig sabihin, Papa, ang bahay na tinitirhan nyo, ang farm na pinagmamalaki nyo, at maging ang sasakyang ginagamit ni Zoe. Sa akin na lahat yan. At dahil default na kayo sa unang payment ngayong araw, kailangan nyo nang lisanin ang property sa loob ng 24 oras. You can't do this, anak kita, sigaw ni Papa. Utang na loob, di ba, ipmakatap? Ngumiti ako ng napakalamig. Ito ang kabayaran sa lahat ng utang na loob na isinumbat nyo sa akin. Itinuring nyo akong alipin, itinuring nyo akong gamit. Ngayon ituturing ko kayong mga nangungupahan na walang pambayad. Tumayo ako at inayos ang aking buhok. Zoe, yung kwintas ni Mama na ninakaw mo, naka-preclude na rin yan sa legal hold. Isuko mo yan ngayon din, o ang susunod na makakausap mo ay ang pulis para sa kasong theft. Nanginginig ang buong katawan ni Zoe. Ang kanyang pa-victim na anyo ay wala ng silbi. Ate, pakiusap, o wag naman ganito. Wala nang ate, Zoe. Negosyo lang ito, sabi ko. Lalabas na sana kami ni Gabe nang biglang may humarang sa amin. Isang magandang babae na may napaka-eleganteng aura. Si Diana Hill. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay bumaling kay Gabe. Gabriel, is this the reason why you missed the board meeting para sa isang maliit na pamilyang drama? Tumawa siya, isang tawang puno ng pangmamaliit. Sabi ko naman sa'yo, the annulment papers are ready. Just sign it and you can marry someone of your own class. Tumingin ako kay Gabe. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Tumingin ako kay Diana, pagkatapos ay muli sa aking mga kamag-anak na ngayon ay nakatingin sa akin nang may pag-asang baka iwan ako ni Gabe at bumalik ako sa pagiging mahirap. Annulment, ulit ko. Kinuha ko ang papel mula sa aking bulsa, ang kopya na nakuha ko sa sementeryo. Iniharap ko ito kay Diana at kay Gabe. Actually, Diana, I've already signed my part. Pagsisinungaling ko ng may matibay na paninindigan. Pero bago ang lahat, may isang huling sorpresa pa ako para sa inyong lahat. Kinuha ko ang aking phone at nag-play ng isang audio recording. Ang boses ni Ben at ng isang hindi kilalang babae nagpaplano kung paano nanakawan ang Nelson Group gamit ang pangalan ni Zoe. Ang mukha ni Ben ay naging kasing puti ng papel. Ang cliffhanger ay hindi ang annulment, kundi ang katotohanang ang lahat sa hapag na iyon, mula kay Papa hanggang kay Ben, ay may kanya-kanyang bitag na inihanda, at ako ang may hawak ng mitsa para pasabugin ang lahat. Gabe, gusto mong patunayan ang sarili mo, sabi ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Ipaliwanag mo sa kanila kung bakit ang security team ng Nelson Group ay nasa labas na ngayon para arestuhin ang magaling na fiancé ni Zoe. Ang bawat segundo sa loob ng restaurant ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa leeg ni na Zoe at Papa. Ang tunay na anyo ni Ben ay lumabas na isang linta na sumisipsip sa kapangyarihan ng mga Nelson gamit ang peking dokumento. Nang pumasok ang mga unipormadong security team ng Nelson Group, ang ingay ng kanilang mga yabag sa makinis na sahig ay tila tunog ng hatol. Bitawan niyo ako, Ben, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na bilyonaryo ka, tili ni Zoe habang kinakaladkad ng mga gwardya si Ben. Ang kanyang maskara ay kumalat na sa kanyang pisngi, tinatanggal ang maskara ng kagandahang matagal niyang ipinagmalaki. Tumahimik ka, Zoe. Your fiancé is nothing but a professional scammer, malamig kong sabi. Hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. Nakatuon ang aking atensyon kay Diana Hill na ngayon ay nakatayo pa rin sa tabi ni Gabe. May bitbit ng ngiting tila nanonood ng isang murang palabas sa telebisyon. How dramatic, ani Diana habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Gabe. Gabriel, you really have a taste for charity cases. Pero sapat na ang entertainment na ito. Our car is waiting. Let's leave this messy situation. Tumingin ako kay Gabe. Inaasahan kong tatabigin niya ang kamay ni Diana. Inaasahan kong magsasalita siya para sa akin. Pero nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin puno ng pagsisisi
Pero may kalakip na isang uri ng babala. Isang babala na hindi ko maintindihan. Hindi pa kami tapos, Diana. Ang boses ko ay matatag, walang halong takot. Ang annulment na sinasabi mo, ibigay mo sa akin ang ballpen. Pipirmahan ko yan ngayon din sa harap nyo. I don't need a man who keeps secrets. And I certainly don't need a family name that thinks of me as a liability. Lalapit na sana ako para kunin ang dokumento nang biglang huminto ang lahat. Ang automatikong pinto ng restaurant ay bumukas at ang lahat ng tauhan ng Nelson Group, mula sa mga gwardya hanggang sa manager, ay biglang tumayo ng tuwid at yumuko ng sabay-sabay. Isang matandang babae ang pumasok. Suot niya ang isang ternong gawa sa pinakamahal na telang pinya, ang kanyang puting buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang mga mata ay tila dalawang brilyanteng kayang makakita ng bawat kasinungalingan. Si Madame Eleanor Nelson, ang tunay na reyna ng Nelson Group, ang leon na nagluwal kay Gabe. Mother bulong ni Gabe. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang bahagyang yumuko ng may paggalang. Madam Eleanor, mabilis na lumapit si Diana, ang kanyang boses ay naging malambing at puno ng paggalang. Mabuti at dumating kayo. I was just telling Gabriel to sign the papers and finish this mistake. Hindi siya tiningnan ni Madam Eleanor. Sa halip naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa aming mesa. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapatigil sa tibok ng puso ng lahat. Huminto siya sa harap ni na Zoe at Papa, na ngayon ay nanginginig sa takot sa gilid ng mesa. So ito ba ang pamilyang Lynch? Ang kanyang boses ay tila isang mahinang tugtog ng cello, mababa, pero may awtoridad na hindi matatanggihan. Ang pamilyang nagnanakaw sa sarili nilang dugo, ang pamilyang ginawang kalakalang isang anak para sa sariling interes. Madam, pakiusap, hindi po ganoon. Nauutal na sabi ni Papa. Tumingin si Madam Eleanor kay Zoe. At ikaw ang batang babaeng mahilig magpanggap na biktima. Nakita ko ang bawat kilos mo, bawat paninira mo sa asawa ng anak ko. Sa Nelson Group, hindi kami gumagamit ng mga basurang tulad mo. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking balat. Ito na ang huling pagsubok. Kung itataboy niya ako, mawawala ang lahat ng aking proteksyon. Ngunit tumayo ako ng tuwid, hindi iniiwas ang aking paningin. At ikaw, Tina Lynch, sabi ni Madame Eleanor. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Narinig kong binili mo ang utang ng iyong ama. Narinig kong ginamit mo ang talino mo para iligtas ang paaralan ng iyong ina. Tell me, do you love my son? Or do you love the power he represents? With all due respect, Madam, ang sagot ko ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Mahal ko ang lalaking nakilala ko sa construction site. Ang lalaking kumain ng kalahating itlog kasama ko. Pero ang bilyonaryong nasa harap ko ngayon, hindi ko siya kilala. At hindi ko kailangan ng kapangyarihan niyo para makuha ang hustisya. I can do it on my own. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan ang namayani. Nakita ko ang pagdaan ng gulat sa mga mata ni Diana. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Madame Eleanor. Good, because the Nelsons don't marry martyrs. We marry survivors, sabi ni Madame Eleanor. Lumingon siya kay Diana at kinuha ang annulment papers. Sa harap ng lahat, pinunit niya ito ng walang pag-aalinlangan. Madam Eleanor, bakit? Sigaw ni Diana, ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at hiya. Because this marriage is the most interesting thing that has happened to this family in years. Sagot ng matandang babae. Gabriel, dalhin mo ang asawa mo sa mansion bukas. We have much to discuss. Ngunit bago pa man kami makahinga ng maluwag, isang tauhan ni Madame Eleanor ang lumapit sa kanya at bumulong. Ang mukha ni Madame Eleanor ay biglang naging seryoso. Tumingin siya sa akin nang may kakaibang emosyon, tila awa, tila babala. Tina, tawag niya sa pangalan ko. May nahanap ang aming mga investigator tungkol sa lupa ng paaralan ng ina mo. Hindi ito basta-basta lupa. May dahilan kung bakit pilit itong kinukuha ng Nelson Group. Bago pa man kayo magkakilala ni Gabriel, nanlamig ang aking buong katawan. Anong ibig niyo pong sabihin? Ang lupang iyon ay nakarehistro sa ilalim ng isang lihim na trust fund, sabi ni Madame Eleanor. At ang nagmamay-ari ng fund na iyon ay hindi ang Nelson Group, kundi ang pamilya Hill, ang pamilya ni Diana. Tumingin ako kay Diana. Ang kanyang gulat ay napalitan ng isang mapanuring ngiti.
Isang ngiting nagsasabing hindi pa tapos ang laban at ang tunay na kaaway ay nasa loob na ng aming kuta. Surprise Tina, bulong ni Diana. Akala mo ba panalo ka na dahil pumanig sa iyo si Madame Eleanor? You don't know the history of that land. Your mother didn't just build a school, she hid something beneath it. At sisiguraduhin kong sa akin babalik ang lahat ng pag-aari namin. Ang katahimikan sa loob ng aming lumang opisina sa paaralan ay tila isang nanginginig na kwerdas ng gitara. Alam ko ang bawat sulok ng silid na ito. Alam ko kung saan ko iniwan ang kulay kape na sobre na naglalaman ng titulo ng lupa, isang titulong sadyang ginawa ko upang maging pain para sa mga gutom na buwaya. Sigurado ka ba rito, Tina, kung makuha nila iyan, mas lalong magiging magulo ang lahat? Bulong ni Gabe sa tabi ko. Nakatayo kami sa dilim pinapanood, mula sa labas ang anino ni na Zoe at Ben, na pilit na binubuksan ang bintana ng opisina. Hayaan mo sila, Gabe, malamig kong sagot. Ang taong gahaman ay hindi tumitingin sa ilalim ng paang tinatapakan nila. Ang kailangan nila ay ang pakiramdam na nanalo sila laban sa akin. Iyon ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Nakita namin kung paano hinalughog ng dalawa ang aking mesa. Sa huli narinig namin ang mahinang halakhak ni Zoe nang mahanap niya ang sobre. Mabilis silang tumakas sa kadiliman, bit-bit ang aking pagkatalo. Kinabukasan nagpunta ako sa paaralan na tila isang taong nawalan ng pag-asa. Pinanood ko ang mga bata habang naglalaro, ang aking mga mata ay puno ng lungkot na sadyang ipinapakita ko para sa mga matang nanonood sa malayo. Hindi nagtagal isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Zoe, suot ang isang mamahaling sunglasses at isang bestidong tila mas mahal pa sa buong kagamitan ng paaralan. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Ate Tina, for you. Simula niya habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang salamin. I heard na wala raw ang titulo ng school. How careless of you. Mukhang hindi talaga sa iyo ang lupang ito. Zoe, anong ginawa mo? Tanong ko, ang aking boses ay sadyang nanginginig ng kaunti. Wala akong ginawa, ate. Sadyang ang tadhana na ang gumagawa ng paraan para makuha ko ang nararapat sa akin. Ngumiti siya ng napakalapad. By the way, I have something for you. Inabutan niya ako ng isang gintong sobre. Ito ang invitation para sa Nelson Grand Gala bukas. Exclusive ito para sa mga elite. Pero dahil mabait akong kapatid, binigyan kita ng isa bilang bahagi ng service staff. You can enter, but you have to work. At least makikita mo kung paano ako irereyna sa tabi ni Ben at ng mga Nelson. Tiningnan ko ang invitation, isang staff entry pass, isang malaking insulto. Ngunit sa loob ko ang aking puso ay tumatalon sa tuwa. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Bakit mo ito ginagawa, Zoe? Tanong ko. Because I want to see you crawl pa. Bulong niya sa aking tainga. Ang amoy ng kanyang lason ay humahalo sa hangin. Gusto kong makita mo kung paano ko kukunin ang lahat ang yaman ni Gabe, ang lupang ito at ang dignidad mo. At huwag kang mag-alala, after the gala, baka bigyan kita ng trabaho bilang katulong sa bagong resort na itatayo ko rito. Umalis siya nang may malakas na tawa. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng playground. Nang mawala ang sasakyan niya, lumabas si Gabe mula sa likod ng isang puno. Ang kanyang mukha ay tila naging isang madilim na ulap. Ang kapal ng mukha niya, papash, madiing sabi ni Gabe. Tina, let's end this now. I can just show the real title and arrest them for theft. Hindi pa sapat yon, Gabe, sabi ko habang tinititigan ang staff pass. Gusto kong maramdaman nila ang rurok ng tagumpay bago ang pinakamasakit na pagbagsak. At ang gala na iyon ang magiging entablado ng kanilang kahihiyan. Ngunit bago pa kami makapagplano, isang itim na SUV ang humarang sa aming daan. Hindi ito sasakyan ni Zoe. Ito ay kay Diana Hill. Bumaba siya at tiningnan kami ng may mapanuring mga mata. Tina, can we talk privately, ba? Sabi ni Diana. Ang kanyang boses ay walang halong emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin. Sumama ako sa kanya sa loob ng sasakyan. Doon inilabas niya ang isang lumang litrato. Isang litrato ng aking ina kasama ang isang lalaking hindi ko kilala, ngunit may suot na pamilyar na singsing, ang singsing ng mga Hill. Your mother didn't just build a school, Tina, panimula ni Diana. She was the keeper of a secret that could destroy the Nelson Group and the Hill family. Isang lihim na nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng paralang iyon
At ang titulong nakuha ni Zoe, isa lang iyong susi sa isang pintuang hindi niya dapat binuksan. Nanlamig ang aking buong katawan. Anong lihim? May nakabaong ginto sa ilalim ng lupaing iyon, Tina. Hindi lang basta ginto, kundi ang ebidensya ng isang krimen na naganap 3 dekada na ang nakalilipas. Isang krimen kung saan ang pamilya ko at ang mga Nelson ay magkasama, sabi ni Diana. Kung mabubuksan ni Zoe ang pintuang iyon, lahat tayo ay babagsak, kasama ka. Hinarap ko siya ng may matibay na paninindigan. Kung ganoon, bakit mo ito sinasabi sa akin? Because you're the only one who can stop the countdown, Diana whispered. Zoe hired a team to dig tonight. They think they're looking for hidden wealth but they're digging their own graves. At kapag pumutok ang balita, ang Nelson Group ay maglalaho sa isang iglap. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ay mabilis na lumalalim. Sa aking isipan nakikita ko na ang mga bulldozer ni Zoe na humuhukay sa ilalim ng paaralan. Hindi lang pangarap ang mawawasak kundi isang katotohanang maaaring pumatay sa aming lahat. Gabe, tawag ko paglabas ko ng sasakyan. We have to go to the school. Ngayon din, ang cliffhanger ay hindi lamang ang pagnanakaw ni Zoe kundi ang nagbabadyang pagsabog ng isang lihim na maaaring magpabagsak sa pamilya ni Gabe. Kung ang Nelson Group ay sangkot sa isang krimen, sapat na ba ang pag-ibig ko para manatili sa tabi niya o ako mismo ang tatapos sa imperyong kanyang minana? Balang araw maaalala ng mga taong ito ang gabing ito bilang ang sandali kung kailan ang isang hamak na babaeng galing sa putikan ay naging kanilang pinakamatinding bangungot. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na ballroom, hindi bilang biktima kundi bilang ang tahimik na manunulat ng kanilang pagkawasak. Ang bawat kislap ng chandelier ay tila mga matalas na mata na nagmamasid sa nalalapit na pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Isang lihim na dokumento ang nasa loob ng aking clutch bag, isang katotohanang mas matalas pa sa anumang patalim na kayang pumatay, hindi ng katawan kundi ng dangal. Ang tanong na lamang ay kung sino ang unang hihingi ng tawad bago ko tuluyang hatakin ang mitsa. Ate, anong ginagawa mo rito sa gitna? Ang mga katulad mo ay dapat nasa gilid lang naghihintay ng utos kung kailan magliligpit ng mga basag na baso. Ang boses ni Zoe ay tila isang matinis na tunog ng gasgas na plaka sa gitna ng marangyang musika. Nakasuot siya ng isang gown na kulay ginto, tila pinipilit na maging reyna sa isang palasyong hindi sa kanya. Sa tabi niya ay si Papa na nakasuot ng suit na alam kong binili gamit ang perang ninakaw nila sa fund ng paaralan. Zoe, tapos na ang oras ng paglalaro. Ang aking boses ay malamig, tila isang hanging nanggagaling sa kailaliman ng sementeryo. Sana ay nasiyahan ka sa paghuhukay sa ilalim ng paaralan kanina. Sana ay nahanap mo ang inaakala mong kayamanan. Bahagyang nanginig ang panga ni Zoe, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapang-uyam na tawa. Kayamanan, ate, nahanap na namin. At dahil doon wala na kayong kawalan ni Gabe. Ang Nelson Group, ang pamilya Hill, lahat sila ay luluhod sa amin ni Ben. Kasabay nito ang pagpasok ni Diana Hill. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkabigla nang makita ako sa gitna ng ballroom na suot ang isang simpleng puting gown na sadyang ibinigay sa akin ni Madame Eleanor. Tina, what is she doing here at bakit hindi siya nakasuot ng staff uniform? Tanong ni Diana, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Hindi ko sila sinagot. Sa halip tumingin ako sa malaking screen sa entablado. Ang spotlight ay biglang tumutok sa pinto. Ang musika ay huminto. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila nag-antala. Pumasok si Gabe. Hindi siya ang foreman na may mantsa ng semento. Hindi siya ang asawang nagtatago sa anino. Suot niya ang isang tuxedo na nagkakahalaga ng milyon. Ang kanyang bawat hakbang ay nagpapakinig ng tunog ng awtoridad sa makinis na sahig. Sa likuran niya ay ang 10 pinakamataas na opisyal ng Nelson Group at si Madame Eleanor. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw. I want to introduce the chairman and CEO of Nelson Group of Companies, Mr. Gabriel Nelson. And beside him is the real reason for this celebration. Huminto si Gabe sa harap ko. Inabot niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay walang ibang nakikita kundi ako. Ready, bulong niya. Tumango ako. Umakyat kami sa entablado. Nakita ko ang mukha ni Papa na naging kasing puti ng papel. Nakita ko si Zoe na halos malaglag ang panga ang kanyang gintong sobre.
ay nahulog sa sahig lumikha ng isang mahinang kaluskos sa gitna ng katahimikan. Ngayong gabi, simula ni Gabe ang kanyang boses ay tila isang dagundong ng kulog. Gusto kong ipakilala ang aking asawa si Tina Lynch Nelson. At gusto ko ring ipaalam sa lahat na ang Nelson Group ay hindi na itutuloy ang proyektong resort sa San Roque. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mukha ni Diana ay naging pula sa galit. Gabriel, anong ginagawa mo? Ang lupaing iyon ay sa amin. Actually, Diana, singit ko ang aking boses ay matatag at malinaw sa microphone. Ang lupaing iyon ay hindi sa inyo dahil ang dokumentong kinuha ni Zoe kagabi, iyon ay hindi ang titulo ng lupa. Iyon ay ang kopya ng ebidensya ng land grabbing na ginawa ng Pamilya Hill 30 taon na ang nakalilipas. Isang krimen na kinasangkutan din ng nakaraang board ng Nelson Group. Nanlaki ang mga mata ni Diana. Mabilis siyang tumingin kay Zoe. You idiot, anong dinala mo sa akin? Ate, hindi totoo yan. Tili ni Zoe pilit na lumalapit sa entablado ngunit hinarang siya ng mga gwardya. At habang abala kayo sa paghuhukay kanina, pagpapatuloy ko ang bawat salita ay may dalang bigat ng hustisya. Ang mga pulis ay nandoon na. Hindi ginto ang nahanap niyo, Zoe, kundi ang mga lumang skeleton na pilit na itinago ng mga Hill. Ang krimen na pumatay sa mga lehitimong may-ari ng lupang iyon. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso ang narinig mula sa gilid. Si Ben ay sinusubukang tumakas, ngunit agad siyang napalibutan ng mga pulis na kanina pa nakaabang. Rodel Lynch, tawag ni Gabe sa pangalan ng aking ama. Ang lahat ng shares na inisip mong nakuha mo, ang lahat ng perang ninakaw mo sa kumpanya, naka-freeze na ang lahat ng iyon. You're not just bankrupt. You're going to jail for fraud and conspiracy. Lumingon ako kay Zoe. Nakaluhod na siya sa sahig. Ang kanyang gintong gown ay nadumihan na ng kanyang sariling mga luha. Ang maskara ng pa-victim ay tuluyan ng nawasak. Wala nang nakikinig sa kanyang iyak. Wala nang naaawa. Tina, anak, pakiusap. Sambit ni Papa, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Huwag mo akong tawaging anak, Papa. Sabi ko. Dahil ang anak na itinakwil mo sa sementeryo ay namatay na kasabay ng nanay ko. Ang kaharap nyo ngayon ay ang babaeng tatapos sa lahat ng kasamaan nyo. Bumaba ako sa entablado at lumapit kay Zoe. Kinuha ko ang kwintas ni Mama, nasuot niya ang kwintas na pilit niyang inangkin. Marahas ko itong hinila mula sa kanyang leeg. Ang tunog ng naputol na kadena ay tila musika sa aking pandinig. Ang mga bagay na hindi sa iyo, Zoe, ay kailanman hindi magiging sa iyo, bulong ko sa kanya. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay nakuha ko na ang hustisya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuit ang lumapit kay Gabe at may iniabot na isang itim na envelope. Ang mukha ni Gabe ay biglang nagbago mula sa pagiging matatag, naging puno ito ng kilabot. Tumingin si Gabe sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Tina, may isa pang lihim. Ano yon, Gabe? Tanong ko, ang kaba ay muling bumalik sa aking dibdib. Binuksan ni Gabe ang sobre, isang dokumento ng DNA test result. Ang tunay na may-ari ng trust fund ng San Roque. Ang taong pilit na pinagtatakpan ng krimen na ito. Tumingin siya kay Madam Eleanor na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa amin. Tina, ang pumatay sa mga may-ari ng lupa 30 taon na ang nakalilipas. Ang taong nag-utos na ibaon ang ebidensya. Ang boses ni Gabe ay nanginginig. Ay ang lolo ko at ang nanay mo. Ang nanay mo ang tanging saksi na nakatakas. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ay apo ng taong sumira sa buhay ng nanay ko. At ang huling ebidensya na nahanap sa ilalim ng paaralan, pagpapatuloy ni Gabe. Isang tape recording kung saan naroon ang boses ng lolo ko at ng tatay mo, Tina. Nagkakontsaba sila para patahimikin ang nanay mo. Tumingin ako kay Papa. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamabigat na kumpirmasyon. Ang aking sariling ama ang pumatay sa kaligayahan ng aking ina para sa pera ng mga Nelson. Ang cliffhanger ay hindi lamang ang pagbagsak ni na Zoe, kundi ang katotohanang ang kasal namin ni Gabe ay nakatayo sa ibabaw ng isang madugong nakaraan. Sa pagitan ng pag-ibig at ng katarungan para sa aking ina, alin ang pipiliin ko? At ang lihim na tape recording. Ano ang huling sinabi ng nanay ko bago siya tuluyang nawala?
Ang bawat salita sa tape na yon ay tila mga patak ng asido na unti-unting lumalamon sa aking puso. Sa gitna ng marangyang ballroom, habang ang mga tao ay abala sa pag-uusisa, naging bingi ako sa lahat, maliban sa boses ng aking ina, isang boses na puno ng takot, ngunit may nananatiling tatag. Sa tabi ko si Gabe ay tila isang estatwa ng pagsisisi. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng marmol. Tina, pakiusap, lumayo muna tayo rito. Let's talk in private. Bulong ni Gabe, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking siko. Mabilis ko itong tinabig. Tumingin ako sa kanya hindi bilang asawa, kundi bilang apo ng taong sumira sa buhay ng aking ina. Hindi ito tungkol sa atin, Gabe. It's about her. It's about the truth na pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng paaralan ko. Kinuha ko ang tape recorder at naglakad patungo sa isang maliit na opisina sa gilid ng ballroom. Sumunod si Gabe kasama si Madam Eleanor na ngayon ay tila nawalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Pagpasok namin naging mabigat ang hangin. Ang bawat paghinga ay tila isang parusa. Pakinggan niyo ito, sabi ko habang pinipindot ang play button. Ang boses ni Rodel Lynch, ang aking ama, ay umalingaw-ngaw. Huwag kang mag-alala, Don Nelson. Ako ang bahala sa asawa ko. Pipirma siya sa waiver. Hindi na siya magsasalita tungkol sa nangyari sa lupain ng mga Hill. Basta siguraduhin mong ang posisyon ko sa board ay secured. Pagkatapos ay narinig ang boses ng matandang Nelson. Siguraduhin mo lang, Rodel. Dahil kung hindi pareho tayong mabubulok sa kulungan, ang dugong dumanak sa lupang iyon ay hindi dapat malaman ng sinuman. Pinatay ko ang recorder. Ang katahimikan sa silid ay tila isang mabigat na kumot. Tiningnan ko si Madam Eleanor. Alam niyo po ito, di ba? You knew all along why my mother was always looking over her shoulder. You knew why she was so afraid. Yumuko si Madam Eleanor. Hindi ko alam ang lahat, Tina. Noong mamatay ang biyenan ko, doon ko lang nalaman ang tungkol sa lihim na kasunduan. Sinubukan kong protektahan ang kumpanya. Sinubukan kong protektahan si Gabrielle. By silencing my mother, ang aking boses ay pumutok sa galit. By letting her die in misery, habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman. Tina, I didn't know about Rodel's involvement until recently. Singit ni Gabe, ang kanyang boses ay nanginginig. Please believe me, I fell in love with you not because of the land, but because of who you are. Liar, bulong ko. Ang unang gabi natin sa hotel, ang pagkakamali ng silid. Was it really a mistake, Gabe, o bahagi iyon ng plano nyo para makuha ang loob ko at mapatahimik ang anumang alam ko? Natigilan si Gabe. Ang kanyang pananahimik ay tila isang lason na kumalat sa aking sistema. Lumapit ako sa kanya, ang aming mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang pagitan. Hindi ko alam kung sino ang mas masahol, sabi ko. Ang tatay ko na ipinagpalit ang nanay ko para sa posisyon o ikaw na ginamit ang pag-ibig para itago ang mga krimen ng pamilya mo? Tina, no, it wasn't like that, Mom. Sigaw ni Gabe, pero tinalikuran ko na siya. Lumabas ako ng silid at hinarap si Diana Hill na naghihintay sa labas, may dalang mapang-uyam ng ngiti. So nalaman mo na rin ang totoo, masakit ba, Tina, ang akala mong savior ay ang apo ng executioner ng pamilya mo? Diana, sabi ko, ang aking boses ay kalmado na muli, isang kalmadong mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Ang pamilya Hill ang nagsimula ng lahat ng ito. Ang dugong dumanak sa lupang iyon ay galing sa mga taong ninakawan nyo ng karapatan. At kung sa tingin mo ay gagamitin mo ang impormasyong ito para makuha ang Nelson Group, nagkakamali ka. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita ang isang dokumento. I already transferred the ownership of the school and the surrounding land to a global human rights foundation. Hindi na ito pag-aari ng mga Nelson at lalong hindi ng mga Hill. Mula ngayon, ang lupang iyon ay magiging simbolo ng inyong kahihiyan. Nanlaki ang mga mata ni Diana. You gave it away. Dahil ang hustisya ay hindi na ibebenta, Diana, sagot ko. Tinalikuran ko ang lahat. Naglakad ako palabas ng ballroom, iniwan ang marangyang mundo na kailanman ay hindi naging akin. Ngunit bago ako makarating sa pinto, narinig ko ang sigaw ni Zoe mula sa malayo. Sinusubukan pa ring magmakaawa habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Hindi ko na sila nilingon. Pagdating ko sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking muka. Nakita ko ang sasakyan ni Gabe na huminto sa harap ko. Bumaba siya, pawis na pawis at puno ng pag-asa ang mga mata. Tina, let me make it right. I will step down as CEO.
Ibibigay ko ang lahat para sa'yo. Just don't leave me. Tiningnan ko ang lalaking minahal ko. Ang lalaking naging sandigan ko sa hirap. Pero sa bawat tingin ko sa kanya nakikita ko ang luhang pumatak sa mga mata ng aking ina. Gabe, sabi ko, ang aking tinig ay pinalakas ng sarili kong dignidad. Ang pag-ibig na walang katotohanan ay isang bilangguan. At pagod na akong makulong, kinuha ko ang aking wedding ring at dahan-dahang inilagay sa kanyang palad. Salamat sa kalahating itlog, Gabe. Pero ang dugong nasa kamay mo, hindi kayang hugasan ng kahit anong yaman. Sumakay ako sa isang taxi at hindi na lumingon. Ngunit habang bumibiyahe ang sasakyan patungo sa paaralan, binuksan ko ang huling bahagi ng tape recording, ang bahaging hindi ko ipinarinig sa kanila. Ang boses ni Mama mahina na pero malinaw. Tina anak, kung naririnig mo ito, huwag kang maghiganti para sa akin. Maghiganti ka para sa sarili mo. Maging malaya ka at tandaan mo, ang tunay na titulo ng lupa ay wala sa papel kundi nasa ilalim ng punong mangga kung saan tayo laging nagbabasa. Doon nakabaon ang huling regalo ko sa iyo. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Anong regalo? At bakit may nakasulat na pangalan ni Diana Hill sa labas ng kahon na nahanap ko sa ilalim ng mangga noong bata pa ako? Ang cliffhanger ay ang huling lihim ng aking ina. Hindi lang ito tungkol sa krimen kundi tungkol sa aking tunay na pagkakakilanlan. Kung hindi ako anak ni Rodel Lynch, kaninong dugo ang nananalaytay sa aking mga ugat at bakit tila ang pamilya Hill ang mas dapat kong katakutan? Ang tunog ng pala na tumatama sa tuyong lupa sa ilalim ng punong mangga ay tila isang ritual ng paglilibing sa aking lumang pagkatao. 3:00 ng madaling araw, ang dilim ay nagsisimulang mapalitan ng abuhing liwanag ng bukang liwayway. Habang ang bawat hukay ko ay naglalabas ng amoy ng basang lupa, hindi pagod ang aking nararamdaman, kundi isang kakaibang lakas. Isang matigas na bagay ang tinamaan ng aking pala, isang lumang metal na kahon. Sa loob ng kahon natagpuan ko ang mga liham na nakatali ng lasong asul at isang dokumentong may selyo ng gobyerno. Habang binabasa ko ang bawat salita, ang aking hininga ay tila naglaho. Hindi ako anak ni Rodel Lynch. Ang aking ina ay hindi basta-basta biktima. Ang tunay kong ama ay si Arthur Hill, ang pumanaw na kapatid ng ama ni Diana. Ako ang lehitimong tagapagmana ng kalahati ng ari-arian ng mga Hill, ang dahilan kung bakit pilit na pinatahimik ng mga Nelson at ni Rodel ang aking ina. Pinatay nila si Arthur at ang aking ina ang tanging saksi. Tumayo ako ng tuwid. Hawak ko na ang mitsa na magpapasabog sa imperyo ni na Diana at maging sa pundasyon ng mga Nelson. Makalipas ang ilang oras natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng isang madilim na silid sa kulungan. Sa kabilang panig ng salamin nakaupo si Rodel Lynch. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyot na prutas puno ng takot at pagsisisi. Tina, anak, pakiusap bawin mo ang kaso. Nauutal niyang sabi. Ginamit lang ako ng mga Nelson. Pinilit nila ako. Para rin naman sa inyo ni Zoe ang ginawa ko. Utang na loob, Papa. Ang aking boses ay malamig, walang bakas ng emosyon. Iyan ang palagi mong isinusumbat sa akin. Ngayon hayaan mong bayaran ko ang utang na iyon. Hindi kita papatayin sa galit. Hahayaan kitang mabuhay sa loob ng kulungang ito para panoorin kung paano ko kukunin ang lahat ng bagay na inakala mong sa iyo. Tina, please, ako ang nagpalaki sa iyo, hindi pagtatama ko. Ako ang nagpalaki sa sarili ko habang ikaw ay abala sa pagbebenta sa akin. Ang tanging utang ko sa iyo ay ang aral na ang dugo ay hindi garantiya ng katapatan. Tumayo ako at hindi na nilingon ang kanyang pagmamakaawa. Sa kabilang silid naroon si Zoe. Nakalugay ang kanyang buhok, ang kanyang mga kuko ay sira-sira na. Nang makita niya ako, agad siyang sumigaw at pilit na kinalabog ang rehas. Hayop ka, Tina, inagaw mo ang lahat sa akin. Dapat ay sa akin ang buhay na yan. Zoe. Tawag ko sa kanyang pangalan ng napakababa. Hindi ko inagaw ang sayo. Ibinabalik ko lang ang ninakaw mo. Magmula ngayon wala ka ng kapatid. Wala ka ng apelidong gagamitin para mangapi. Magtrabaho ka sa loob ng kulungang ito at doon mo mararamdaman ang hirap na ipinaranas mo sa akin sa loob ng 20 taon. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng isang kawan ng mga mamamahayag.
Ngunit bago pa man sila makalapit, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Diana Hill, ang kanyang mukha ay tila isang sumasabog na bulkan. Anong kalokohan ang kumakalat sa balita? Tina, sigaw ni Diana habang iwinawagayway ang isang tabloid. Ako ang tanging tagapagmana ng mga Hill. Wala kang karapatan. Ipinakita ko sa kanya ang dokumento mula sa metal na kahon. Basahin mo ito, Diana. Ang DNA test result at ang huling testamento ni Arthur Hill na sinaksihan ng aking ina. Mula sa araw na ito, ang lahat ng shares mo sa Hill Group ay naka-hold. At ang ebidensya ng pagpatay ng tatay mo kay Arthur hawak na ng NBI. Nanlamig si Diana. Ang kanyang kayabangan ay tila isang gusaling gumuho sa isang iglap. No, hindi maaari. Gabriel, help me. Lumingon kami sa likuran. Naroon si Gabe nakatayo sa tabi ni Madam Eleanor. Ngunit sa halip na lumapit kay Diana, lumakad siya patungo sa akin. May hawak siyang isang asul na envelope. Diana, it's over, sabi ni Gabe. Ang kanyang boses ay puno ng pait. I handed over the internal audit of the Nelson Group and your family's transactions to the authorities. Ang pamilya ko ay magbabayad sa batas, at gayon din kayo. Tumingin si Gabe sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Tina, isinuko ko na ang posisyon ko bilang CEO. Lahat ng assets ko na galing sa krimen ng lolo ko, ibinigay ko na sa foundation mo. I'm starting from zero. Hindi ko hinihingi na patawarin mo ako ngayon. Pero sana hayaan mo akong patunayan na ang lalaking kumain ng kalahating itlog kasama mo ay ang totoong ako. Tinitigan ko si Gabe. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang galit ay unti-unti nang naglalaho. Hindi dahil sa kailangan ko siya, kundi dahil sa wakas ay malaya na ako sa lahat ng tanikala. Gabe, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil sa healing. Ito ay pinaghihirapan. Bumalik ka sa putikan kung saan tayo nagsimula. Doon natin makikita kung sino ka talaga. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Sumakay ako sa sarili kong sasakyan, isang sasakyang binili ko, gamit ang sarili kong kinita sa farm. Habang nagmamaneho ako pabalik sa paaralan, nakita ko ang aking sarili sa rearview mirror. Wala na ang takot. Wala na ang alipin. Pagdating ko sa paaralan, sinalubong ako ng tawanan ng mga bata. Ang mga guro ay masayang naghahanda para sa muling pagbubukas. Ang paaralan ay hindi na lamang alaala ni Ina. Ito na ang aking imperyo. Sa gitna ng playground, nakita ko ang isang bagong sibol na punong mangga malapit sa pinaghukayan ko kanina. Isang simbolo ng bagong buhay. Ang huling anino ni Zoe, Rodel at Diana ay tuluyan ng naglaho sa dilim ng kulungan. Ang hustisya ay hindi lamang nakuha sa korte, kundi sa katotohanang mas matagumpay ako ngayon kaysa sa anumang panaginip nila. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang ilog na humuhugas sa lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa San Roque ay hindi na tila nakakapaso, kundi isang mainit na yakap na nagbibigay ng bagong pag-asa. Nakatayo ako sa balkonahe ng bagong gusali ng paaralan, suot ang isang simpleng puting linen na damit. Hindi na ako ang babaeng pilit na itinatago ang kanyang mga kamay na may kalyo. Ang mga kalyong iyon ang naging pundasyon ng aking sariling imperyo, ang Lynch Hill Agricultural Group, ang nangungunang supplier ng organikong produkto na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong magsasaka sa ating lalawigan. Mula rito natatanaw ko ang malawak na lupain na dati ay pinag-aagawan ng mga sakim. Ngayon punong-puno ito ng mga luntiang tanim. Ang paaralan ay hindi na lamang isang maliit na silid. Ito ay isa ng sentro ng karunungan kung saan ang bawat bata ay malayang nangarap ng walang takot na mawalan ng matutuluyan. Sa kabilang dako ng bayan sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, doon na iwan ang mga aninong pilit na humila sa akin pababa. Balita ko ay hindi na magkausap si Rodel at Zoe, kahit pa magkatabi lamang ang kanilang mga selda. Ang kanilang kasakiman ang naging sarili nilang bitag. Si Rodel ay tumanda nang mag-isa pa sa ng bigat ng katotohanang ipinagpalit niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya para sa barya. Si Zoe naman ay kailangang humarap sa bawat araw na walang mga alalay, walang mamahaling gamit. At tanging ang kanyang sariling refleksyon sa maruming pader, ang kasama ang mukha ng isang reynang
nawalan ng trono dahil sa sariling katusuhan. Ang kanilang hiya ay naging panghabang buhay na hatol na mas masakit pa sa anumang latigo, sa anumang, Madam Tina, handa na po ang mga dokumento para sa pagbubukas ng ating bagong sangay sa Davao. Ang boses ng aking sekretarya ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Ngumiti ako at tumango. Salamat, pakilapag na lang sa mesa. Susunod na ako. Bago ako bumalik sa loob, isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakita kong naglalakad sa gitna ng mga taniman. Si Gabe. Hindi na siya ang bilyonaryong kailangan ng isang hukbo ng mga bodyguard. Suot niya ang isang simpleng t-shirt, may mga bakas ng lupa sa kanyang mga braso mula sa pagtulong sa pagtatanim. Sa nakalipas na 12 buwan, pinatunayan niya ang kanyang salita. Isinuko niya ang lahat ng kanyang mana at nagsimula sa ibaba bilang isang ordinaryong empleyado ng aking kumpanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Huminto siya sa paanan ng balkonahe at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang lalim ng kanyang tingin ay sapat na upang maramdaman ko ang kanyang katapatan. Inabot niya ang isang pirasong manggang hinog na kapipitas lang niya. Para sa pinakamahirap na boss na nakilala ko, biro niya ngunit ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Bumaba ako at tinanggap ang mangga. Ang aming mga daliri ay sandaling nagtagpo isang haplos na tila nagpapadaloy ng kuryente sa aking sistema, isang pakiramdam na dati ay tinatawag kong kahinaan, ngunit ngayon ay alam ko ng bahagi ng aking lakas. Inakay niya ako patungo sa lilim ng malaking punong mangga, ang lugar kung saan nakabaon ang huling regalo ni Ina. Umupo kami sa damuhan habang pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat at naramdaman ko ang kanyang marahang pag-akbay. Walang halong pilit, walang halong takot. Ito ang katahimikang matagal kong hinanap, ang katahimikang hindi nanggagaling sa kawalan ng kaaway, kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili. Nagawa mo, Tina, bulong ni Gabe habang hinahaplos ang aking buhok ng napakagaan. Nagawa mong baguhin ang tadhana nang hindi nagiging katulad nila. Hindi ako naghintay ng milagro, Gabe. Sagot ko habang nakapikit ang mga mata ni Nanamnam, ang hininga ng kalayaan. Pinili kong maging bagyo sa gitna ng kanilang tagtuyot at sa wakas tapos na ang ulan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na proseso, kundi isang mahabang paglalakbay. Hindi ko man makakalimutan ang lahat, pinili kong huwag nang maging bilanggo ng puot. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong mga kaaway, kundi ang makita ang iyong sarili na masaya at matagumpay habang sila ay wala ng kapangyarihan sa iyong buhay. Para sa mga kababaihang nakikinig, tandaan ninyo, ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng inyong pamilya, ng inyong asawa, o ng inyong pinagmulan. Kayo ang arkitekto ng inyong sariling kapalaran. Huwag matakot na lumaban, huwag matakot na tumayo sa sariling mga paa. Dahil sa dulo ng bawat madilim na kabanata, may isang bagong bukas na kayo mismo ang lilikha. Huminga ako ng malalim habang ang kamay ni Gabe ay mahigpit, ngunit malambot na humawak sa aking kamay. Sa ilalim ng punong mangga sa lupang dati ay dinilig ng luha, ngayon ay sumisibol ang isang pag-ibig na hinding-hindi na muling mabubura ng anumang lihim. Tapos na ang kwento ng alipin. Dito nagsisimula ang kwento ng Reyna.